Cut! Okay. 1, 2, 3. Roll cam. Okay. Hey guys, this is Pat and welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna be sharing with you all our love story of my one and only. Our love story. Hindi siya ka pa. So, naisip namin na why not take a video kung paano ba nag-start ang love story namin. Kasi this is my favorite love story, by the way. I know that God made this. Kaya ito ang favorite ko. This one, we created this video para in the future, like after 50, 60 years, we're gonna watch this video with our family, relatives, or friends. Then, we're gonna reminisce kung paano ba nag-start ang love story namin. Kasi you never know kung malilimutan mo. So, let's start! So, paano ba nag-start ang love story na? Where and when did we meet? Nag-umpisa yan sa FBS. When? Back in 23. After FBS. FBS means Filipino Bible Study. After the Bible study, we will hang out and all that. Go to the coffee shop and buy drinks and all that. And then started from there. Ako magsistart ng very detailed, my love. Okay. So, nag-start kasi yon, di ba, 2023 pagdating ko. So, yung landlord na tinitiran ko, which is Tita Lori, uma-attend siya sa Filipino Bible Study, which was established 2017 pa lang. Pero I arrived in Adelaide 2023. So, pagka-arrive pa lang namin, dinala ako doon and nung pinsan ko, ni Tita Lori, sa FBS, in which wala ka that time, di ba, love? Wala ka. Pero, nababanggit na sa akin, nung family niya, may isa pa kaming anak, may isa pa kaming kapatid, pero wala siya dito kasi nagtatrabaho siya. In which ko naman, okay, ganyan lang. There's this one holiday after like weeks ng pagda-attend ko ng FBS, pumunta kami sa inyo. Nakasuot pa ako noon ng black and white pants. Tapos nakita ko siya. Tapos, alam mo yung hate at first sight? Yun yung na-feel ko kasi. Sabi nila, ito pala yung kapatid namin. Siya, from work ka that time. Nakapang-work ka pa. Sabi niya ba naman, lumabas siya ng pinto kasi nasa labas kami. Sabi niya, hi. Paano yung pag-hi mo nun? Hindi na magaling. Ganun kaya yung pag-hi mo. Sabi mo, hi. Tapos naman ako ng worker, syempre ayaw ko na munang kasi pagod. Sabi niya talaga, alam mo yung parang papogi na artista na. Ganon. Pag-alaga, hi. Ganon. Tapos ikaw, ano yung first impression mo sa akin that time? Kung ako... Badoy. Ako daw, badoy. Ano ko yung suit na? Badoy naman. Tapos kasi may farm sa bahay. Tapat lang ng bahay. So yung tapat ng farm, kwarto ko na. Sa matutulog na sana ako. Sabi, doon sa farm sila. Parang sabi ko, badoy naman na sana. Tulog na ako. Thank you, ha? Hindi. The highlight like doon is, doon kami. Nag-start. Doon ko nakita si Pat and yung pinsan. Yun yung first impression natin. Like, yun yung unang time na nag-interact tayo talaga. Then, nasundan na nung sa Sunday service kasi nagli-lead ka ng worship that time doon sa church na pinuntahan namin. So, it was my first time din na mag-Sunday service. Tapos, nakikita ko siya doon. Tapos, alam mo yung palakad-lakad lang siya na parang ako. Alam mo yung parang hindi mo naman kilala yung tao, but there's just something sa pagkatao na to na ayaw mo lang talaga siya makausap. Kasi pa nagsasalita siya, So, parang ganun talaga ako before. Tapos, nag-start na inaasar na ako sa'yo kasi nga, I was single that time, you were single. Tapos, inaasar nila ako, lalo na yung pinsan ko, inaasar niya ako lagi na, ba't hindi na lang si LF, ganyan. And may time pa talaga na sabi ko, pwede ba wag niya na ako asarin kay LF? Kasi nga, akala ko noon, bata pa talaga siya. Tapos, wala. It's just something na ayoko talaga. Ikaw? Sabi ko naman that whatever situation na, sabi ko, whatever God's leads, ako lang yung babae. God center, mahal niya yung family niya. Lahat ng mga nililig ka sa kanya. Yun lang. And it was so good because like on the 2023 na pag-arrive ko, parehas kaming experiencing growth and breakthrough from the Lord. So, parang inano tayo ni God. Minold talaga tayo separately. So, you were experiencing your parang trials, I'm experiencing my trials. Then, that's the time that we seek the Lord separately. So, ako, grabe, I'm very aware na I really have no relationship with God before. Then with that 2023 to 2024, half of 2024, God gave me lots of trials in order for me to grow in Him. Na I seek Him
individually na ako talaga yung nag-pursue kay God. Kasi ganun pala talaga yun, no? You will choose to seek God. It's not something na, okay, may trials ako, Lord, tulungan mo ako. It's not something na ganun lang eh. You would choose to seek God and choose Him in every situation. Kasi maraming temptation dyan, maraming times na may mga magagawa ka na pipiliin mo na lang to go this path. But you need to choose to yourself to go this path na gusto ni Lord sa buhay mo. And I thank God kasi nilid niya ako sa way niya. In which that's my prayer before na, Lord, lead me to your way, lead me to your will. And honestly, I've been praying simula nung dati pa, nung 2023 or even before. My parents are interceding with me, my friends are interceding with me na magland sana ako sa lalaki na alam mo yon na same kami ng pagmamahal. But I didn't know na dapat same din kami ng faith kay God and relationship with God. And when I started seeking the Lord more, nung before I was seeking God, I've been praying na, Lord, gusto ko ng lalaking ganito, yung mga ganun ba na makamundong bagay na, Lord, ito yung standard ko, ito yung ganyan. But then, God allowed me na makilala siya at mag-grow sa Kanya. Tapos when I asked His will, sinabi ko pa kay Lord na, Lord, ayoko na mag-boyfriend. I'm contented and satisfied with you. But whatever your will, Lord, may it be done. Kasi you are so tired of the world that you just want in the presence of God and to serve Him more. And that's the time that you came in my life. And you are more farther than the standard na akala ko. Ito lang kasi yung deserve ko eh. But God gave me this and more na, no, you need someone. Glory to God. Glory to God. And God led me to someone na mapagsiservan siya as a whole, na tayong dalawa. And how did we start? Na parang, di ba, hate natin ng isa't isa. So, paano Punta na ako sa FBS. Grabe, then, God's timing, nandun ka. Isaiah 6:22. And then, yung kaibigan mo, si Sam. Si Sam, sabi natin, let's go, bubble tea or coffee. So, doon na nag-start yung pag-aas, nagkwentuhan. Tapos, the next day, PS ulit, nagkaya na mag-gym. Kala ko dati kasi, tara gym tayo. Kala ko 3 tayo. Pero wala pala si Sam. Sinundo kita, dalawa lang pala tayo. Doon na Nauna ba yung gym love kesa yung sa Youth Alive? Nauna yung gym. Nauna yung gym. Tapos nung next time na nag-gym tayo ulit, kala ko sasama na naman si Sam. Pero sumama lang siya sa lunch. Diba? And grabe, and then, after that, nakakatawa nun kasi si Sam. Kasi parang, yun nga, sobrang close yun ni Sam. Tapos ako, hinahayaan ko lang silang dalawa mag-uusap para may sarili ba akong mundo. Kasi still that time, ayoko talaga ng any encounter sa lalaki ba, na parang, no, ayoko. Parang if ever may maka-ask out, ganyan, it's a no agad. So, as much as possible, hindi na lang ako makikipag-interact sa any guys. Unless kay Sam lang talaga. So, wala akong choice kundi parang, okay, sama na lang ako sa inyo together. Pero nung time na nagsama kami nung sa gym, parang never ko na-feel ba na, ay, anong sasabihin ko after? Or kaya, paano ako gagalaw? Kasi I'm just very comfortable sa'yo na pag-usap. First time na magkasama tayo sa gym, parang kaibigan lang tayo. Kasi kaibigan lang talaga. Kasi we hate each other naman. Parang, why not, hindi natin, di ba? Bahala ka dyan. Basta ako mag-gym lang. Ganun na. Yung wala tayong pakialam. Yung talaga, wala tayong pakialam sa isa't isa. Yung parang we just say whatever we want sa isa't isa kasi alam naman namin na hindi namin gusto yung isa't isa. So, hindi namin kailangan yung i-please yung isa't isa. Tapos nagtatanungan pa kami na, bakit ba wala ka kasing girlfriend? Wala kasing boyfriend? Walang filter. Parang we're not thinking na we're gonna go forward for this. Parang that's correct. Parang gym lang. Ibigan ba? So, until the next week again, after 3, pangatlo ba yung Youth Alive? Pangatlo. Parang gano'n. Kalimalit o gym. So, nung Youth Alive, nung 3rd week na namin mag-gym, inaaya niya kami sa Youth Alive. Youth Alive, yun yung youth fellowship. So, lahat ng mga youth sa South Australia, mag-gather sila. Maybe sa mga non-Christian na nanonood, Youth Alive is parang something concert for the Lord. Pero this concert parang sa mga kabataan ba na they're just singing praises and worshiping and may onting word. So inaaya niya kami doon na hindi pa ako nakararating. Since nung time na yon is medyo grounded na ako kay Lord. I'm seeking God, then inaya niya kami doon. Inaya niya kami kasi may ticket yon.
So, pumunta kami doon ni Sam. Kasama siya. Pagpunta namin doon, wala pala kaming ticket. Tapos, pumasok siya sa loob kasi kilala niya yung mga members doon. Ginagawa niya ng paraan kung paano kami makakapasok, kung may extra ticket or kung paano. Kapila kami, ang tagal namin naghihintay doon, mga 15 to 20 minutes na. And sabi ko, Sam, tara na. Ang tagal na natin naghihintay, hindi na tayo binalikan ni LF. Uwi na lang tayo or kumain na lang tayo somewhere. Sabi ni Sam, thank you Sam, I love you so much. Sabi ni Sam, hindi na, maghintay na lang tayo dito kahit 5 to 10 minutes pa, then before we go. Sayang naman, nandito na tayo. Tapos sabi ko, okay, sige. Tapos, tahimik na lang. Tapos after nun, still waiting, dumating na yung 5 to 10 minutes na sinabi ni Sam. So, ako naman, I was praying sa mind ko na, Lord, if this is not your will na maka-attend kami, then I'm okay with that. Tapos, patawid na kami doon sa palabas. Pasakay na sana kami. Nakasalubong namin sila Pastor Shane and yung family mo. Tapos, sabi nila, andito na yung ticket dear, ganyan, ganyan. So, nagtuloy yung Youth Alive. Then, so, kami naman nila sa magkakasama. And it was another encounter with God para sa akin. Kasi that time, yun yung first time in history na nagtaas ako ng kamay kay Lord. Kasi, syempre, as a non-Christian before, raising your hands while worshiping, it's a big thing. Na it's something na sinasabi, sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, raise your hand, but it's not something na parang there's a thing, a flesh in you na nakakahiya, na ang weird, magtaas ng kamay. But that time, hindi ko alam, I was really led by the Spirit na sinabi sa akin ni Lord na, no, surrender. And I was like crying during the worship. And I wanna thank you for bringing me there talaga. Tapos after nun, yun na yung time naman na after ng Youth Alive na yon, nagkayaan kasi favorite niyo ni Sam sa barbecue place. So we went there. Tapos sinatid natin Sam. So, ang funny thing kasi doon is that nung nagda-drive ka, ay di nasa likod lang ako nun, diba? Si Sam nasa harap. Tapos sabi niya, alam nyo, sa ilang years ko na nagda-drive, never ko pa naranasan ano yun, love? Ma-pull over ng police at ano yung sinabi mo pa? Yung RBT. Random blood test. Ano yun? Random? Ano ba yung B? Ano yung B? Brett! Tapos, test. Yan. So, nakakatawa kasi sinabi niya talaga yun na sa ilang years ko na dito sa Adelaide, hindi ko pa talaga naranasan ma-pull over at ma-RBT kasi dito sa Adelaide, sa Australia ata, na may random check ng mga breath kung nag-iinom ka or what. Then kapag may percentage na nakita ka doon, pwede makaalis yung license mo, magbayad ka, or ma-fine ka, or whatsoever. So, habang nagde-drive kami, 2 beses siya na pull over. Isang RBT, tas isang yung dahil na pull over ka lang for something. Tas yun, nung papunta kami kila Sam, kasi si Sam unang ida-drop niya, tas ako. Kasi there's this thought sa akin, magiging awkward kaya kung kami na lang ni LF sa car. Pero it's amazing kasi nung pagbaba ni Sam, hindi ko naisip yun. Kasi we're just very comfortable nga sa isa't isa. Then, after that time, yun na yung kinausap ka na. At kwento mo na yung love. So, yung ilang beses na rin kaming nag-gym. Kasama sana si Sam. Tapos sabi ng parents ko, which is kilala ka naman nila kasi nag-attend ka naman sa Bible study. Tapos sabi nila sa akin, lagi na kayo lumalabas ni Pat. Ano ba ako, nililigawan mo ba siya? Sabi ko, hindi pa, nililigawan. Sabi ko, friend lang kami noon, sabi ko. Tapos sabi naman din nila, nag-open naman sila. Na, kung gusto mo si Pat, kung gusto mo ligawan si Pat, okay naman kami. So, kilala naman namin si Patis, mabuti naman siyang anak. At mabait naman siya, sabi ko, nag-isip na ako noon. Parang yung puso ko parang masaya, parang yan, na God really working sa buhay. Today, yan. Siyempre, mayroon pa namang gap yun. Sama-sama naman tayo, then ay message yun na, Pat, pwede ba maligay? Kasi ang nakakatawa is, for the whole year na nasa Adelaide ako, close ko yung buong family niya. So, meron siyang 3 kapatid. Tapos, meron siyang yung parents niya. Close ko silang lahat, except sa kanya. So, everyone, parang nakakausap ko, nakakaband ko every Friday and Sunday. Pero siya, hindi talaga. Kaya, nung time na siya, after nung gym namin na last,
may mga gap pa yun, of course. Then, dun siya nag-ask sa akin. I did not see that coming. Parang akala ko kasi wala, komportable lang talaga ako. So, nung nag-message siya sa akin na may gusto siyang sabihin or what, parang a week before mo pa i-message, di ba parang may plan ka na sana sabihin kaso hindi mo masabi. So, nung nag-message siya sa Instagram, kasama ko noon sila Kuya Cesar and Ate Kleng, nasa car kami nila Tita Lori. Nagulat ako, then at tumigil ang mundo, guys. Tapos sabi ko, kasi nga normally, I would respond na it's kasi sabi ko na no, I'm okay with God, ayoko nang masaktan, I'm okay, ayoko na ng relasyon ba, ganyan. Pero sabi nila Ate Kleng and Kuya Cesar na, halapat, yan yung answered prayer, parang pinagpipray pala ako nila Kuya Cesar, na sana daw may mapuntahan ko is someone na grounded na kay Lord. Kasi iba yung paglalaki na grounded kay Lord, which is very, very true. Na sabi ko, hindi kuya, ayoko pa talaga. Sabi nila, kuya, start lang kayo na friends, try mo lang naman, ganyan, since magkaibigan naman na kayo. And for some reason, sabi ko rin naman sa kanya na, I'm okay with being friends, na let's just start with that, and let's get to know each other. The very God's timing thing is that nung nag-ask siya sa akin manligaw, the next day, dumating si Mama from Philippines. So, yun yung pag-arrive ni Mama, which you did not know, na pupunta yung Mama ko. Oo. So, nung first day niya na naliligaw, is nandun yung Mama ko, saktong kakadating na lang from Philippines. First flowers din na binigay ko. First flowers. Oo. Ang pangarap ko lang naman is to have a love story na you're just very happy and blessed to share to everyone. Kasi the point of love is not something to brag na meron kayong ganito, meron kayong ganyan. One thing that I think na masho-show up namin is we have the Lord. Sabi naman din sa Bible, be proud sa relasyon mo sa Panginoon, not the worldly. Let's kwento naman the proposal. Hanggang, edi nagrelasyon na tayo, di ba? So, before pala kita sagutin. So, before kita sagutin, ano yung mga nafe-feel mo that time na nanliligaw ka? Siyempre, nung naniligaw ako, parang kinakabahan. Ganyan. Siyempre, before kita ligawan yan, nag-pray mo na ako sa Panginoon. Lord, if it's your God's will, sabi ko, your will be done. If you said no, it's okay. If you said yes, it's alright, sabi ko. Diba? Lahat naman tayo nasasaktan eh. Lahat naman tayo. Mama. Hindi. Yan lang talaga. Pag nasa presence ka ng Panginoon, it's okay. Diba? God will lead you to better someone. Oh, God is still molding you. Diba? And ano na-feel ko? Yun. Na I'm entering yung panliligaw na ganyan. Sabi ko, this is the thing na talaga kailangan mo pag daanan o seryosohan. On the journey, siyempre hindi mo na-expect na there's good, diba? There's ups and downs talaga. And yun, matured ka din in that way that. Kasi hindi lang ikaw yung dito sa relasyon eh. Kasi ikaw din. Parang yun. You're not thinking of yourself, you're thinking of your partner too. Yeah. So, just to share, ang ganda nung love, diba? Yung parang totoo naman na it's not just about you, it's about us. Pero nung time na nanliligaw ka, nakwento ko sa'yo, diba, yung may nakausap ako na random lady. So, ito yung very funny story na, hindi funny, parang miracle ni Lord. I think God sent an angel. So, nung start na nanliligaw na si LF, after a week na nagtatrabaho ako, nalagpasan ko yung bus stop ko. So, mali yung nababaan ko. So, dahil mali yung nababaan ko, nagstay ako doon sa isang bus stop. I think doon mo ako susunduin. So, habang naghihintay ako kay LF that time, may lady na matanda na siya. Tapos, sabi niya sa akin, ay, nasa taas yung paper. Sabi niya sa akin, how are you, ganyan. Parang Chinese siya, pero sabi niya Christian siya. So, she was sharing the word of God sa akin, then I was sharing din sa kanya na I'm very encouraged sa sinasabi niya. Then, she gave me this paper, which is nasa taas. I-show ko na lang sa video. Tapos, sinabi niya sa akin na, I'm happily married with my husband, ganyan. There's a time na may conflict kami, but we know that iluluhod lang namin kay Lord. And lahat ng bagay, pagkasama mo si Lord, nothing is impossible, nothing is hard. For some reason, sa isip ko, Lord, bakit niya sinishare to sa akin? Tapos sabi niya, and if there's someone na doubt ka,
papasukin mo na sa life mo. Maybe God already healed you. And it's just so random na di niya naman alam pinagdadaanan ko. Tapos inabutan niya ako ng paper na yon. And parang ako, parang sabi ko, Lord, is this you telling me na papasukin ko na talaga si LF sa life ko? Kasi, Ito na yun. of course, syempre, if you have the wound in your heart, pag talagang hinihil ka na ni God, andun ka pa rin sa takot mo na ayaw mo nang masaktan ba? So, sabi ko, Lord, okay, I'm gonna let you lead, Lord. Ikaw na bahala. As what I always say, Lord, I surrender it to you. Then, I just let Felix, sabi ko, sige, subukan natin ulit. Subukan ko. Tapos, doon na nag-start na I allowed Felix na talaga na mag-court sa akin. And full-on court na parang sabi ko, grabe, totoo ba tong pinapakita niya sa aking pagmamahal, ganyan. And we were just so happy every day, nagkikita tayo, then hindi na tayo mapag-iwalay hanggang ngayon. Nagsundo, ngayon. Hanggang ngayon, guys. And ayun, parang doon ko nakita na, grabe, pag si Lord yung kumilos, it's not gonna be smooth, but it's gonna be okay. It's gonna be great. It's gonna be a blessing. Parang yan. Totoo kasi love, di ba? Kasi, ang hirap naman, sabi, meron titas na nagsabi, ang hirap naman kung puro sweet lang kayo. Oo. Makisawa kayo. Maganda rin yung may trial sabi. Kasi sabi din ni Mama na, umpisa pa lang yan, madami pa yung pagdadaanan. Which it's true naman talaga. Kaya, praying, talagang kung you dig in sa Panginoon talaga, God will give you discernment and understanding all that. And I think what made us closer is that nung nanliligaw ka pa lang is every night we have our devotion together, even video call. We pray together at night. Kasi doon talaga binabind kayo together ni God. And you're just open to each other. Pero don't get us wrong, friends. Kasi nung first ng phase ng relasyon namin is grabe yung trials in which I'm grateful kasi it was just in our families na nagsusolve, parents niya, yung mga family namin praying for us. Of course, may maraming mga trials dyan na susubukin ka and God will allow that to happen para lalo kayo maging stronger sa isa't isa. That's so good lang. Grabe, no? Kasi there are times na iiyak kami together kasi ganyan yung pinagdadaanan. But, after natin mag-pray, after natin iiyak kay Lord, tatawa kami. Parang wala na. Oo, tatawa. Parang it's nothing. Parang parang ginanon ni Lord yung burden namin. Na, okay na tayo lang. Yung problem na dinadala mo pag binigay mo sa Panginoon, parang tawanan mo na. Okay na. Para bang, Let's go, Lord, continue ulit. we offer this at your feet, Father God. Kayo na bahala. So, yung proposal the proposal. Yan, proposal guys. So, plano na lang nila, sana, ng mga kaibigan niya, pupunta ng Thailand. So, vacation lang. Sabi niya sa akin, vacation kami ng mga, sige, sama mo yung mga friend mo. Ngayon, guys, yung mga kaibigan nila, nag-back out kasi nga, di sila pinayagan ng mga mga boss nila, may other appointments, sabi ko. Pero nakabook ka na lab. So, nakabook ng lab. So, sabi ko, sabi niya pala, gusto mo isama sila tita, tara. Kasi hindi pa pwedeng mag-travel yan, dalawa lang kami. Kasi we're not married yet. Sige, sasabi ko sila mama and papa. Pag message ko pala kay papa, sige, tara na. Sabi niya, magpaalam na ako. So, nag-go na agad. Nag-book na agad. Nag-send na ng money si papa. Ganon si papa. And then, sabi mo nga, hindi naman pwede kung wala din siyang parents ko. So, sinama mo yung parents mo. Tapos, sabi mo na, Ulitin mo. dinala na rin eh. Hindi na narinig nakat eh. Which is, napag-isip ko naman na, just time na rin siguro na mag-propose ako kasi nandun naman na yung parents mo, parents ko. If it's good to, sabi ko. Kasi, nag-sign on, di ba? And then, sinabi, nagpaalam ako kay tita. Ikwento mo yung sa ring, sa ring, kung umabsent ka that time. Kasi umabsent ako that time, guys. Kasi nasiraan ako ng sakyan. Si Miracle. And then, praise God kasi nandun si ate.
Pastor Shane, tsaka si Mama. Mm. So, sabi ko, kasama ko naman na sila pumunta ng city. Ask ko na rin sila tumingin ng mga singsing. So, kasama ko sila titingin ng singsing kasi nga, malapit na rin yung Thailand. Dami kaming shop, 2 shop yung pinagpipilian namin. And then, we came back to the other one. Tapos sabi nila na, this is the only one na lang. So, limited na lang to. Kasi nandun na lang mag-isa na kaya dyan. Sabi na namin, oh, this is the one. Sabi ko, we're gonna get this. And then, sinukat ko, oh, sakto pala. Yun, binila na namin, niregister na namin, lahat ng resibo, yung maintenance, nandun na, binili na tapos na. And then ready, and praise God na bili na yun. Yun lang, yung blessed doon is parang God's timing. God's timing talaga. Yes. Talagang sinave ng Panginoon. Yung nag-iisang ring na. Tsaka that time na nasiraan si Miracle. Kasi pumunta ako sa iba. Mag-isa na lang din pala yun. And then, again, such a blessing lang talaga. And then, yun na, nagpaalam na ako. Kila tita sa Thailand. Sabi ko, tita, tito, magpapropose. Through chat yan, di ba? Sabi ng papa, sige, kung okay na kayo, okay na din kami. Sabi. Yung pala, the next day, sinabi pala sa ni tita, na alam mo ba Hey, shout out sa tita. Sabi ni tita, sabi niya lang, alam mo ba na mag-propose si Ellen sa tayo? So, hindi ka na na-surprise. Thank you, Ma, for letting me know. This is noted. Tapos sinabi, alam mo na. Yeah, Kasi alam din na ng parents ko na mag-propose ako. Tapos, kailan ko kaya gagawin to? Kasi, yun na lang yun. Yun na lang yung surprise ko kay Love kung di niya alam kung anong day. Oo, yun na lang sa Thailand. Yun na lang yung surprise sana. Para throughout the trip, ma-surprise ako na hindi ko alam kung kailan. Kaya, tapos nagkakanta na kami nila Mama sa hotel namin. Nung pagdating na natin sa Thailand. Magkahiwalay kasi kami ng hotel room. So, parang kami, medyo may ilang walk pa, pero same floors kami. Same floors. So, nung time na pagka-arrive, na doon kayo sa hotel. Sa car pa lang, nagkakanta na kami, kailangan natin sa prasahin kasi alam naman niya na. Sabi na, yung next day, yung floor, yung mataas na building, mag-breakfast tayo. Tiyawan ko rin kay Mama, sige, Ma, doon na lang pala. Mag-propose ako doon. Kunyari, before the breakfast, picture tayo. And then, pag picture ng ganun, patingin sa building, pag baluhod ko, i-video nyo na. Sabi ko, sige anak, tama yan. Okay. Tapos, yun, nasa hotel na tayo na ganyan. Ng gabi. Tapos, pumunta kami sa hotel namin para mag-coffee sila Mama. Nandito kayo sa hotel namin. Tapos, alam niyo guys, sinabi ni Mama, yung proposal bukas na sa building sa taas. Paano natin gagawin? Before lunch, for breakfast o pagtapos ng breakfast? Sabi ko, what was it? Dahil sa isip ko. Sabi ko, ang cute ni Mama. Pero alam mo, it was really a precious night para sa atin. Kasi imagine, we're just in one room with our parents, laughing, and at the same time, they're giving us advices and blessings. Guys, nung sinabi ni Mama na yon, sabi ni Tito, sige, pag-usapan na natin yan. So, nandun yung parents namin na 4. Tapos nandito kami, kinakausap na kami. Parang counseling na guys. Sobrang blessed kasi parang sinasabi nila sa amin na, you have our blessings naman, whatever you want, ganyan. Parang binibrief na nila kami na hindi madali ang pag-aasawa. It's not something na iluluwa mo kapag hindi mo na gusto yung ganyan. It was a very blessing, and I think I don't care about the proposal itself because no, it's more than that. We don't need the engranding, yung may mga petals and stuff like that. Just being with our parents, it's truly 101% na the best. It's the best proposal ever. And I just can't help but to cry to the Lord na, Lord, thank you for letting me experience this. And thank you for allowing me to be loved like this. Isipin mo, andun yung parents natin. It's not like normal na sa mundong to ngayon. But yes, I'm just grateful to our God. He's so good. Yes. And then, plan a wedding. It's gonna be in 2 weeks, guys. So, yun yung nangyari sa proposal and in Thailand. And ano namang ma-advise mo? Sa
Sa mga single, sa mga magkarelasyon ngayon na hindi pa kasal or not yet engaged. Sa masabi ko lang, don't rush it. Pray about it. Yes. And if God give you wisdom din naman eh. If you prayed and ask Him kung ano yung dapat na gawin. If it's God's telling you, if it's not God's telling you. And yung it's about like reading His Word. And yun yung pinaka the best talaga guys. Alam mo yan eh, alam sa sarili mo na if it's God's will or not. And huwag mong sabihin na, oh, it's hard naman. Pag oh, this is not good naman. Alam mo yan, alam mo sa sarili mo yan. Basta kasama mo ang Panginoon. That makes sense. Yes. Kasi if we are depending on ourselves talaga, we could do it. Oh, let's go. Let's go. Back out. Pero pag may Panginoon, God will give you wisdom. Ano dapat mong gawin. Yes. And let's embrace nyo lang yung kung mag-asawa na kayo, love each other. Put God first. Kung nagliligawan pa lang kayo, show you God's love and your love, yung totoo nararamdaman mo. And wag mo nang patagalin, sayangin yung time. And pray mo lang. Yes. And for the girls out there, even guys pala, na single ngayon, just don't rush. Tama yung sinabi mo. But at the same time, pray to God. My prayer before is, Lord, if this is not your will, may you remove this person in my life. And I believe that when we pray that, God will truly answer that prayer. Na kung may karelasyon ka ngayon and you pray that to Lord and na-find out mo he's cheating, you find out na ganito ginagawa niya sa'yo, emotionally abusing you, then ikaw, nasa sa'yo yan. That's the good thing about our Lord. Hindi niya tayo gagawing robot. Ikaw may choice ka kung anong gagawin mo on how you handle that situation. Kasi tandaan mo yung pagkakarelasyon mo, ano bang purpose mo? It is just to play around na magkarelasyon kayo, then walang point ng marriage. Kasi if your partner right now, hindi mo nakikita na magiging good father, good husband, then there's no point of you staying in that relationship. Kasi at the end of the day, hindi natin nababago ang tao. And I believe God will put you to someone na ma-advance ang kingdom niya. Ipuput ka niya to someone na matutulungan siya to share the word of God and to reflect His love from each other and to other people then. Kasi when we say that God's love, it is something na you love God and now the overflowing love na kaya mong ibigay sa ibang tao. Kasi if you love God, you can't hurt someone. You can't hurt someone and you're not gonna... Yes. There are times, syempre, magkakasakitan kayo ng partner mo even na Christ-centered kayo. But at the same time, what are you gonna do about that? Are you gonna kneel unto the Lord para isolve yun? So, ayun lang. Magmahalan kayo, love each other, understand each other. Very important to pray with one another. Huwag niyong kalimutan yung quiet time sa Panginoon. Devotion together, your own devotion din, maganda rin yun. Papalakasan kayo na lang, hindi yung mahina ka, mahina din siya. But you have the strength, magpalakasan kayo na lang. And always God center. Yes. Kung mahirap, kung iba yung nag-lead sa inyo, Yes. mas maganda if God leads you. So good. Ayun lang. Thank you guys for watching.